Mukhang may good news dito sa San Miguel pagdating dito sa Game 6 na alam naman natin ay must win na para sa kanila. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng matalo. Pag natalo, goodbye na, eliminated na, pasok na sa finals ang Ginebra. At ang balita natin, mukhang ito raw si Jericho Cruz ay susubukang maglaro. Hindi pa guaranteed 100% pero pipilitin ni Jericho na maglaro dahil alam nga natin na sprain to doon sa huling game nila. Pero mukhang may chance na ito'y makapaglaro at malaking bagay yan para sa SMB dahil nga kulang sila sa tao pag nawala si Jericho. Kasama yan sa starting 5 ni Coach George Gallant. Pangalawa, itong si EJ Anosike. Kung napansin ninyo, medyo parang iika-ika noong huling games dahil meron daw itong sprain. Pero sa ngayon ay mukhang okay na. So, ibig sabihin 100% fit itong si Anosike para dito sa laban ng San Miguel kontra Ginebra. Ngayon, kahit kumpleto lineup ng Ginebra ang San Miguel, ang kinakailangan dito ay magkaroon sila ng tinatawag na composure dahil yan ang iintayin at hahanapin ng mga, ng coaching staff nila dahil kinakailangan ng San Miguel Beer na makakuha ng contribution sa iba't ibang players. Si Terence Romeo 2 points lamang noong Game 6. Hindi acceptable yan. Of course, ang isa pang problema ng San Miguel Beer, kapag tumitira ng 3-point shot itong si EJ Anosike, pinapabayaan lang siya ng Barangay Ginebra dahil alam nila na mababa ang percentage nito dyan. Kaya iyon pa ang isang weakness ng SMB. Kapag na-address ng San Miguel Beer yan, mas maganda ang chance nila na manalo. Pangalawa, yung tendency nila na mag-collapse. Nakita natin, lumamang sila ng first quarter ng Game 6, hindi na nakabawi. Kaya kinakailangan ngayon ng San Miguel Beer ay gumawa ng paraan para masiguro na sila ay kapag nakalamang dito sa Ginebra ay hindi na sila magko-collapse. So, yan, at least may good news sa San Miguel pagdating dito sa Game 6. Patapos na ang kontrata nitong si Christian Stan Hardinger. At ang balita, ang Terra Firma daw ay nag-offer na dito ng contract extension. Wala pang balita kung tatanggapin ito ni Christian, pero marami ngayong options ang nasabing Filipino-German. Ang first option niya ay tanggapin yung ino-offer ng Terra Firma na contract extension. Pangalawang pwedeng gawin itong si Christian Stan Hardinger ay tanggihan ito at maglaro na sa abroad. At nasabi ng iba, meron din daw option to na magretiro na. Ngayon, sa tingin ko masyado pang maaga para magretiro si Stan dahil marami pa siyang mga options na gagawin at nakita naman natin kung pagbabasihan mo yung performance nito na kaya pa rin niyang maglaro at ay high level. Lalo na kung dito siya sa PBA. Siguro sa ibang bansa, baka medyo mahirap na makakuha ng option itong si Stan, lalo na sa edad niya. Pero dito sa PBA, pwede pa. Ang problema lang kasi, kung sa PBA maglalaro si Christian Stan Hardinger, yung rights niya ay nandito sa Terra Firma. So, ibig sabihin, hindi siya unrestricted free agent kahit expired na yung kontrata niya. So, no choice na si Christian Stan Hardinger ay maglaro dito sa Terra Firma Jeep. Unless of course i-trade siya ng Terra Firma sa ibang koponan. Yan lang ang paraan para itong si Stan ay makapaglaro sa ibang team. Pero maliit ang chance syempre na i-trade ng Terra Firma itong si Christian Stan Hardinger. Unless of course ang magiging kapalit ay isa ring big man. So yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti ng kampo ni Stan Hardinger. Kung tatanggapin ba nila yung offer ng Terra Firma o hindi. I am sure hindi masaya si Christian dito sa naging performance ng Terra Firma dito sa kanilang conference. At sa ngayon, pag-iisipan niya siyempre kung tatanggapin pa niya na manatili sa ganitong klaseng team. Malamang gusto nito na ma-trade. Pero ang tanong ay kung saang team siya pwedeng mapunta dito ngayon. Handa na ang Barangay Ginebra para tapusin itong serye nila kontra sa San Miguel Beer. Gustong siguraduhin ang Barangay Ginebra na hindi na makakabawi itong San Miguel Beer dahil siyempre ayaw nila na magkaroon ng problema pagdating dito sa kanilang tinatawag na match-up. Mahirap na kung pahahabain pa nila lalo na at tinalo ng TNT Tropang Giga itong Reynolds Elasto Painters at nagpapahinga na ngayon ang katropa. Siyempre yan ang gusto ring mangyari ng Barangay Ginebra. Tapusin na itong San Miguel. Ngayon, kung ikaw naman ang SMB, kinakailangan siguraduhin mo na makakabawi ka ngayon. Kung hindi, tapos na itong konferensya mo. Tandaan natin itong Ginebra, maraming kulang doon sa lineup nila pero nagagawa nila ng paraan. At yan ay testament sa galing ni Coach Tim Cone at pati na nung kanilang mga players. Ngayon, kinakailangan din natin i-considera na itong Barangay Ginebra ay isa doon sa mga teams talaga
na malaki tsansa na maka-Grand Slam. Kaya ngayon tandaan natin, pabalik pa dyan si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray, plus malaki tsansa na makuha nila si Troy Rosario. Kaya mukhang Grand Slam na talaga itong Barangay Ginebra ngayong taong ito. At dahil dito, marami ang naniniwala na iyan ang objective talaga ng Barangay Ginebra. Pero syempre sa ngayon, nakafocus lahat dito sa Game 6. Kung ikaw ang Ginebra, wala kang dapat baguhin dito sa plano mo. Sundin mo na kung ano yung ginawa mo dito sa mga nakaraang games at malaki tsansa na sila ay manalo. Dahil syempre alam naman natin ng Barangay Ginebra, yan talaga ang strength nila. Yung gagawa sila ng paraan para sabihin na natin na makapaghanap ng paraan kahit kulang sila sa tao. Basta masunod din na yung mga strategy ni Coach Tim Cone, malaki ang tsansa na sila ay mananalo. At syempre mataas ang confidence ngayon ng Ginebra, lalo na at malaki na contribute ng mga players nila off the bench, particular na si RJ Abarrientos. Inamin ni Coach Yeng Giao na medyo disappointed siya sa nangyari dito sa serye kontra TNT Tropang Giga. On the one hand, sinabi ni Coach Yeng na iintindihan niya talaga na okay naman yung naging resulta dahil sila ay nakapasok dito sa semifinals at hindi sila na-sweep ng TNT Tropa. Pero ang problema nga lang, sinabi ni Coach Yeng, ay malaking bagay talaga yung hindi nila pagkakakuha ng sabihin nating momentum mula doon sa pagkapanalo nila nung isang game. At naging controversial din yung huli nilang talo before this one, yung kung saan dapat tinawagan ng foul si Ronde Hollis Jefferson. Ganun pa man sinabi ni Coach Yeng na kahit nakakalungkot yung nangyari, at least mas maganda naman daw to kaysa doon sa last conference kung saan na-sweep sila. At sa ngayon daw, sinabi ni Coach Yeng ang target nila para sa Commissioner's Cup ay makaabot ulit ng semifinals. Dahil mukhang iyan ang magandang target nila. Sa ngayon kasi bata pa naman yung roster nitong Rain or Shine Elasto Painters at malayo pa ang pwede nilang marating. Kaya hindi na ako magugulat talaga kung magagawa nila yan. Isinabi din ni Coach Yeng Giao na malaking bagay yung nawala si Kaylan Tiongson dahil malaki sana may itulong nito dito sa Rain or Shine Elasto Painters na panggwardiya dito kay Ronde Hollis Jefferson. Pero nga nawala ito dahil sa injury, kaya nahirapan silang bantayan itong si Ronde. At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon masasabi natin talaga na iyan ang naging problema. Pero bukod dito, pwede rin natin makakita na itong Rain or Shine naman, overall maganda yung naging resulta ng conference nila. Pagdating naman dito sa Commissioner's Cup, hahanap sila syempre ng isang import na mag-fit sa sistema nila. Dahil unlimited height, kahit anong height ng import pwede nilang makuha. Pero not necessarily na matangkad kagad ang kukunin dahil marami ng big men itong Rain or Shine Elasto Painters. Depende yan syempre kung sino mag-fit dito sa sistema na gustong pairalin ni Coach. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay JJ Sibum, Katsakino Dukusin, RG Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang, Michael D, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Malyari Mascarinas. Pinabati din natin ang Anthony Adon family, si Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, si Alfonso Dindin Terdi Balaba, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Lolito Kakayon, si Juan Solege. Pinabati din natin si Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.